ito yung bad news. Ubos lahat yung output. Bira na yan. Okay, ayan oh, short. Ito, short. Tapos ito, short. Oh. Di ba? Tapos sa may kabilang side, ace. Okay, ito lang naman talaga kaya natin eh. Puro ace lang. Hindi. Anong ace ang pinagsasabi nyo? Pwede naman, assorted din naman gawa natin to. Oh. Broadway, live. Okay, ito muna kasi merong isang unit nito na integrated na nagawaan na nila. Eh hindi makukuha yung unit na integrated kapag hindi nagawa ito kasi dalawa itong dinala rito sa atin. Kaya kailangan magawa muna to. Is na AC205N. Shoutout muna sa may-ari nito na kay Sir JP. Ayan, kay Sir JP. Gawa ko kung taga saan to. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Sa totoo lang, dami ko na nagawang ganito eh. And then, halos same lang din naman ang issue. Same lang din naman ang issue. Ngayon, ang pagbukas ko ay eto, wala na. Paano siya, yung ano tawag nito? Yung sunog na yung board oh. Okay? Ayan, sunog na yung board niya. Channel, basta isang channel yan or kabilang channel. Either channel 1 or channel 2 yan. Pero, sunog siya. Okay? Ang issue nitong unit na to, yung itong klaseng brand, ay kung hindi man masunog dito sa relay, nasisira din. Okay? Ngayon, baklasin natin yung board. Kinalas ko na yung board. Ayan, kinalas ko na siya. Oh. Ngayon, bago ko i-troubleshoot, hindi tayo nakapag-promote. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Okay, nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Ngayon, ito na, kitang-kita oh. Ang gagawin natin dyan ay focus tayo dito sa may itong side na to. Ito, hanapin natin kung saan banda yung output niyan. Kung mapapansin nyo, hindi bumibigay yung fuse oh. Ang taas kasi ng amperahe na nilalagay, 20 ampere. Ngayon, tapos check natin to oh. Basta dito na side na to, magpo-focus tayo. Tanggalin natin to, ano kayang value niyan. Kung ano yung nandito sa taas, malamang kwan yan, 3.3K, tapos 4.7. Tingnan natin. Dito, 1.2. 3.3 ba yan? Paras lang siya dito eh. Okay. Tapos dito, dalawa. Malamang kwan yan. 3.3 tsaka 4.7 yung nasunog. Tapos, check natin to, yung mga transistor na yan. Okay, ito, musok din to. Value naman na to 20. Ito. Ayan. Wala tayong ibang gagawin. Wala na tayong i-check dyan. Ang gagawin lang natin ito, bunutin natin to. Bunutin natin to. Yan. Kailangan mabunot natin para ma-check natin sa labas. Okay? Ngayon, saan yung diode? Saan yung diode dito? Wala palang fast recovery diode to para malaman natin kung saan banda yung musok ko. Malamang dali yung output. Mapapansin nyo 3.3 oh, ng itim. Oh. 1, 2, 3. Ibig sabihin, dali yan. Dali yan. Tapos, saan yung kapares yan? 5198 dito kapares yan, sa kabila. Usok din oh. Papansin nyo, ng itim oh. 3.3K yan. Malamang dali rin output nito. Sabay na natin iangat ito. Angat natin ito mga bloke. Yan, para ma-check natin yung output. Pambira na yan. Ang nangyari, nakalas na natin. Inalas na natin yung sana. Ito. Inaiwan pa nga oh. Yung nasunog na resistor. Tapos itong apat na to. Yung isa sa gitna dyan ay KSP42. Si Bak. Yung ito. Biyak to. Biyak siya. Biyak oh. Yan, biyak. Ngayon, yung sa may bloke, yung 0.25, nakalas na rin natin. Tapos, ito yung bad news. Ubos lahat yung output. Bira na yan. Ubos talaga. Pansinin nyo. Okay, ayan oh, short. Ito, short. Tapos ito,
short. Oh. Di ba? Tapos sa may kabilang side, sa kabilang side, sana yun? Sana yung bloke? Dito. Ito, may nasunog na resistor dito. Yung 3.3, oh. Oh, yan. Sunog. Ay, short. Okay. Shorted. Oh, shorted. Grabe. Grabe yung pagkasalanta niya. Ubos talaga, oh. Akalain mo. 3.3 nakalagay dito, pero parang ano ba nakalagay dyan? .3 dito 10 ohms to dito, ba't ganun? So yung dito yung 10 ohms nya sa loob. 3.3 pala talaga yon. Tapos yung 3.3 sa kabila, saan? Dito nakalagay sa may loob yun, sa isa. Okay, 3.3 pala talaga. Dito yung 10 ohms pala, oh. Okay, ngayon check natin tong mga bloke, tapos kalasin natin to. Check natin yung bloke na yan kung buo pa siya or open na. Tapos kalasin natin to. Tapos ito, 3.3 to eh. Kalasin natin yan, pati dito. Yan, 3.3 din to. Tapos itong 10 ohms sa loob, check natin yan kung buo pa. Yan sa may base nya. Tapos bunutin natin yung apat na yan. Okay? Ito na, kinumpleto ko muna. Okay. Yung dalawa, sira ito. 1837, sira ito. Ayan, 1837, 4793, magkapares, sira. Ngayon, yan, pinalitan natin ng 33K. Ay, 33K, 3.3. Yan, nandyan. Tapos yan. Tapos yung bloke, wala tayong bloke na patayo. Ito, pinalit natin. Ayan, 3. Tapos itong dalawa, buo pa. Buo pa ito. Tapos, ito, dinagdag natin itong isa. Kali 4 yung na-open. Tapos ito 220, wala tayong 220 2 watts. Ang nilagay natin is 120 na 2 watts, tapos 1 watt na 100 ohms. Okay, pwede yan. Para maging labas niya is 220. 120 tsaka 100 is 220. Yan, bago na ito. Wala ka naman ibang gagawin dito kundi palitan lang yung mga nasunog eh. Tapos dito sa may maliliit na transistor A92 A92 and then A92 and then A42. Pinalitan ko na. Ayan, tinatamad ako mag-check eh. Check ko na lang yan pagkatapos may i-vlog natin or tapos natin siya gawin. Okay, pinalitan natin to A42, A92. Tapos to sa gitna, yung nabiyak, A42 ito sa gitna, yung nabiyak na to. Tapos dito, 3.3K doon, 3.3K and then 4.7K. Katulad siya dito sa may taas, yung taas, papapansin nyo, 3.3K, 4.7K. Ayan, ganun lang din dito yan. Okay. Tapos ano ba? Kompleto na. Okay, kompleto na. Ito 3.3 nalagyan na natin dito. Naubusan tayo ng 3.3. Bunot nga lang yan eh. Ayan, pwede na ito. Pero ang gagawin ko, dadagdagan ko na lang din ng output. Para ganun din naman. Lalagay na rin ako ng output para isang galawan na lang. Di ba? Output lang ginamit dito ay C5198 and then A1941. Okay, medyo maliliit kasi gamit dito eh. Double check natin kung may mga nakaligtaan tayo. Mukhang wala naman na. And the rest, yung 10 ohms pala, yung mga 10 ohms na yan, check ko buo naman. Buo to, pati yung pares niya saan dito. Ay dito naipit. Buo naman. Okay, kaya nga siguro nasunog, nasira lahat ng output eh. Sira lahat ng output Sira lahat. Ngayon, palit ako ng output overtime. Kakatapos ko lang gumawa ng mga bulb. Bali 4 na piraso, order sa atin to. Ito, dinala natin to dito sa may bahay kasi tinaniman natin ng output. Ayan, kompleto na. Habang nanonood ng Netflix. Ganyan yung overtime ko daily routine ko dahil sa dami nating gawa. Kaya nagdadala tayo ng gawain dito. Sabay nanonood ng Netflix, pampantok. Okay, kompleto na to. Ready to testing na ulit ito bukas dun sa may casing nya or sa may shop. Ayan, C5198 and then A941. Sikanan lang naman tong lalagay natin. Marami akong sikanan or parang konti na lang yata. Ayan, dito yung kapares niya sa kabila. Okay, abangan nyo na lang sa shop ulit. Dito na naman tayo sa may shop. Yung fuse pala tinanggal ko. Ito. Sobrang taas ng amperahe niya. Kung makikita nyo, lapad ng laman nyo.
20 ampere. 20 ampere. Nakalagay eh. Lapad oh. Nakalagay sa board is 20 ampere. Grabe naman to. Di basta-basta masisira to kapag ganito. Sunog na yung board, ito buo pa rin. Kaya ginawa natin, pinalitan natin, medyo mababa lang na konti. 15 ampere na lang. Kaya medyo manipis lang. Kaso lang medyo maliit siya, yung small na size. Ay, ninang na lang natin, no? Diskartehan na lang natin. Diba? Importante is may fuse siya. Hindi, binabaan natin ng konti para in case na magka-problema ay fuse lang madadali or may madali makunti lang. Tingnan nyo nangyari, dahil nabuo pa rin yan, naubos yung transistor, di ba? Ubos talaga, literal. Ngayon, okay, try natin to. Balik natin tong board, tapos testing natin. Meron pa akong isang napapansin dito guys, sa gantong unit, yung Ace na 205N. Kapag nasunog, nasisira itong relay. Pansin na natin kung ilang relay ang gagana. Yung sinalpak ko, ito lang muna. Yung dalawang maliliit lang muna. Pansinin nyo. O natin. Isa lang. Diba? Ulit. O, diba? Isa lang. Ito lang yung, parang ito lang yung gumagana oh. Bilisan natin. Isa lang talaga. Isa lang. Kaya pansin ko na to eh. Ganito talaga laging problema eh. Okay. Ngayon, tingnan natin kung ano yung saan banda yung relay na hindi nagte-trigger or baka nakakontak na yan. Teka lang ha. Ito, dito tayo sa may likod na niya. Ngayon, naka-off ito naka-off siya oh. Naka-off siya. Ngayon, dapat walang kontak yung relay muna. Ito. Ito yung isang channel. In, tapos out ito. Natin. Ito good. Hindi siya pumalo kasi naka-off siya. Kumbaga, walang resistance or continuity. Kasi naka-off yung relay. Ngayon, ito yung isa. Ito. Oh, ito meron oh. Kapag ganyan niya, manununog ng speaker yan. Susunugin niya yung speaker. Pag on mo biglang lumalagabog. Yan oh. Dami ko nang ginawa to ganito laging sira eh. Kumbaga, hindi pa siya, wala pang supply, naka-trigger na siya agad. Ngayon, i-on natin to Ayan, nag-trigger. Yung nag-trigger na yun, ito to. Ngayon, magkaroon na ng kontakto. Ayan, meron na siya oh. Diba? Meron na oh. Ibig sabihin, ito talagang side na yung may problema. Okay? Palitan muna natin yung relay niya. Ito siya, itong side na to. Yan, ito siya. O, tanggalin natin, palitan natin. Natanggal na natin, din pinalitan natin yung relay. Ito yung relay niya nasira Nakakontak na to. Malamang dumikit to nung nagka-DC out na. Kaso arrow speed pa lang gamit. Ngayon, ito pinalit natin Omron yan. Yan, Omron. Sa Dico ko nabibili ito. Ilang ampere ba itong kanila? 10 ampere lang? Ampere. Parang 16. Paras lang naman para 16 eh. Okay. Ayan o. Puting-puti. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan Kung dadalawa na yung magte-trigger. O natin. Parang sabay na. Ayun Ngayon, ganito siya mag-function. Pag nakaganyan siya, ganyan to. Teka lang Eto, dapat magiging open mo na yan. Open. Tulad nito, open to. Open. Ito, open nila pa to. Okay, yan, open. Ngayon, kapag nag-trigger yan, saka siya magko-close. Okay, meron. Okay, meron na siya Meron itong stock to.
Tapos ito yung pinalit natin. Dapat meron yan. Okay, meron na. Yan, dapat ganyan. Ngayon, balik natin yung supply ng amplifier stage niya. Tingnan natin kung ano magiging klabasan. Ito, naibalik na natin yung stand ng paa niya. Pwede na to. Ayan, bago na yung relay Ngayon, pwede natin ibalik to. Sa mabanda to. Ganito siya. Okay, balik natin. Tapos, pwede na testing to. Double check ko muna. Okay, daming nasira, no? Ito, inulit natin, iba na yung fuse nyo. Ayan, ngayon, balik natin, tapos sabay pwesto, testing na. Ayan, nagkabit na tayo ng speaker, then audio input. Wala naman talaga kasi tayong dapat gagawin Tingnan mo naman kung gaano kaliit yung amplifier stage nyo, di ba? Ayan, nagpalit lang tayo ng output kasi nasira lahat. Lahat ng mga nasunog, yan lang, papalitan mo lang din naman. Ilang piraso lang naman yan, no? Ilang piraso lang. Okay? Sa totoo lang, may kwanto yung para sa akin, hindi matibay yung ito klaseng disenyo ng amplifier. Okay? Ngayon, laptop natin gumagana. Iyon. Channel 1, channel 2. Ay. Channel 2. Yan lang, basta papalitan mo lang, or sabi ko may kunting hindi ganun katibay itong ganito klaseng unit, kumbaga ang hina ng amplifier niya. Okay na. Bali, hindi pa pala okay. Although pwede na rin. Kasi ang gagawin ko, katulad sa ibang ginagawa ko, yung fan na to, ilalagay ko siya dito. Lalagay natin siya dito. Kasi layo hindi naman makakahigop ng init ng todo yan Gagawin natin, tanggalin to dito, tapos dito natin siya ilagay para yung init ipatutulak niya papunta doon. Diba? Papunta doon sa likod. Para higupin ng isa na yan halos lahat naman ng gawa ko ganito Nililipat ko yung pan. Pati nga yung last ko na ginawa nito na taga Bicol, ganoon din nilipat ko rin. Nagtaka pa ngayon may-ari, bakit daw nakulang yung isang pan? Sabi ko nilagay ko dito sa may harap niya. Okay, lipat natin. Nilipat ko ng fan Wala ka nang gagawin kundi kalasin dito, tapos ilipat lang siya dito. Yun lang. Para yung hangin itutulak niya papunta doon. Kasi kita niyo naman ang liit ng heatsink, ang nipis. 'Di ba? Para sigurado na may tutulak niya, mahigop ng nasa likod. Okay, pag dito yan, para sa akin useless lang yan. 'Di ba? Ito talaga sure bull yan. Okay, ngayon okay na to. Base kasi nakakabit Okay, makapirate pa tayo. Okay, hanggang dito na lang. Ang dami talagang nasira. Although, ewan ko ba kung may naibigay ako sa inyo na idea. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.